Pagkapasok ko sa loob ng kwarto, ay sinara ko agad ang pinto at kinuha ang phone ko upang tawagan si Mr. X. Nakailang ring pa lamang ay nasagot na niya ang tawag ko. Mr. X, gusto ko pong malaman po, ano po ang kasalanan ni Lysander Larson? Seryosong tanong ko sa kanya. Nagpadala na ako sa email mo ng details about him. Sagot niya sa akin. Ibinaba ko ang tawag ko sa kanya at mabilis na binuksan ko ang laptop. Binuksan ko ang email mula sa headquarters na Tajso at nakita ko ang information sa kanya. Nagulat ako sa aking nakita, hindi lang dahil sa dami ng pag-aari niya, kundi pati na rin sa involvement niya sa iba't ibang krimen. Ang iba dito, ang nangyari sa ibang bansa. Kidnap for ransom, illegal drugs, killings of innocent people, frustrated murder, at illegal possession of firearms. Hindi ko akalain na ganun siya kasamang tao. Dahil minsan, hindi ko nakita at naramdaman yun sa kanya. Nakalagay din doon kung saan ko siya posible makita. Sa isang birthday party ng kanyang matalik na kaibigan na si Emil Escobar, ang may-ari ng maraming branch ng Escobar Enterprises. Nanlambot ang aking mga kalamnan. Hindi ko akalain na sa ganitong paraan magtatapos ang lahat ng ito. Kailangan kong patayin ang lalaking natutunan ko na ring mahalin. At kung hindi ko ito magagawa, nasisiguro ko na may ibang gagawa nito. Pero paano kung makakayang gawin yun? Paano kung makakayang patayin siya? Kung harapin nga siya ay hindi ko alam kung makakaya ko ba. Ang patayin pa kaya? Buong araw akong pinag-isipan ng lahat. Pero wala akong mahanap na sagot kundi gawin ang misyon ko. Dahil yon ang sinumpan kong tungkulin. Nagkamali nga ba ako sa pagkakilala sa kanya? Paano kung sa sandaling ito, may ibang babae na pala siyang kasama? Paano kung tuluyan na rin niya akong kinalimutan? Napatingin ako sa pinto ng kwarto dahil sa sunod-sunod na katok. Pwede ba tayo mag-usap? Boses ni Lara narinig ko. Pasok ka. Sambit ko at bumukas ang pinto. I'm sorry dahil sa sinabi ko kanina. Wika niya. Umayos ako ng upo at isinandal ko ang likuran ko sa headboard ng kama. I'm sorry din sa sinabi ko sa'yo. Hindi ko gusto na magkaroon tayo ng misunderstanding, Lara. Lumapit siya sa akin at umupo sa kama. I know, nahihirapan ka sa sitwasyon mo. Pero kahit anong gawin mo, ito ang nakatadhana na sa atin. At kahit na anong piliin mo, masasaktan at masasaktan ka pa rin. Hindi siya magiging target ng Tajso kung hindi dahil sa maling ginawa niya. Oo, hindi ko siya kilala. Kaya mas gusto kong ikaw ang tumapos ng lahat. Ikaw ang nakakakilala sa kanya eh. Ikaw ang nakasama niya. Ikaw lang ang makakapagdesisyon kung tatapusin mo ba siya o hindi. Napapikit ako at napaghila mo sa sarili. Paano ko malalaman kung sa una pa lamang nagsinungaling na siya sa akin? Paano kung pinaibig lang pala niya ako para gantihan, pero ang nangyari ay naghulog siya ng tuluyan sa akin? Thank you, sis. Hindi ko alam kung paano gagawin ko. Hindi ko alam ang gagawin ko sa bagay na to. Mahal ko siya. Kung hindi nagkaroon ng gulo sa mansyon, baka kasal na kaming dalawa. Pero naguguluhan pa rin ako eh. Paano kung hindi ko pala kaya? Tanong ko sa kanya. Gaya ng sinabi ko, ikaw ang may hawak ng lahat. Ikaw ang magpapasya kung anong pipiliin mo.
ang tungkulin mo bilang Taj So agent o ang puso mo. Pero tandaan mo, lahat ng bagay ay may kapalit. Paalala niya sa akin. Pagkatapos niya akong kausapin, ay nagpaalam na rin siya sa akin. Kinabukasan, may ilang oras na lang ang magaganap ang big party ni Mr. Escobar sa mamahaling 5-star hotel at may ilang oras na lamang akong nalalabi upang magdesisyon. Pag-ibig ba o kamatayan? I am now here in Maxim's Hotel Resorts World, Manila. Kumuha ko ng isang kwarto para sa aking misyon mamayang gabi. Handa na ang lahat ng kakailanganin ko sa party. Ako na lamang ang hindi pa rin handa sa ngayon. Pupunta ako sa party as an escort ni Mr. Enrique. Dahil hindi daw basta-basta nakakapasok ang mga taong wala sa guest list ng naturang party. Isa si Mr. Enrique sa investor ng Escobar Enterprises. Kakamatay lang ng asawa nito kaya wala siyang ibang kasama na dadalo. Siyempre, ginamit ko ang acting skills ko para maisama niya ako sa party mamayang gabi. Nang sa ganun, ay malaya akong makagalaw mamaya. 3 oras pa bago maganap ang party mamayang gabi. Kaya nagbabad muna ako sa bathtub upang ma-relax ko ang aking isipan. Naalala ko na naman ang mga sandali namin ni Lysander. Sa totoo lang, wala pa rin akong lakas ng loob na patayin siya. Pero may parte sa isip at puso ko na gusto ko siyang makita. Gusto kong malaman kung kumusta na siya. Gusto kong makita ang kanyang mukha. At gusto kong makita ang reaksyon niya kapag may kasama akong iba. In short, pumunta lang ako dito para malaman kung ano na nangyari sa kanya. Kung may ipinalit na ba siya sa akin. At saka ko iisipin ang misyon ko. Pagkatapos kong magbabad sa maligamgam na tubig, ay naligo na ako at nagpatuyo ng buhok. Nag-umpisa akong mag-ayos ng sarili. Nagsuot muna ako ng bathrobe at naglagay ako ng makeup. Manipis na foundation, concealer, highlighter, dark red na lipstick, at natural na makapal kong kilay ay nilagyan ko lang ng kaunting eyebrow pencil. Naglagay din ako ng mascara sa natural at mahaba akong eyelashes. Pagkatapos ay kinulot ko naman ang mahaba akong buhok at inipit pa itaas ng aking ulo. Naglaglag lang ako ng kaunting strand sa magkabilang gilid ng aking mukha. A pair of gold earring with white big pearl and crystallized necklace para sa aking jewelry. Naglagay din ako ng gold ring sa aking daliri. Napatingin ako sa singsing na ibinigay sa akin ni Lysander. Hindi ko pa rin ito hinuhubad dahil gusto ko, kahit hindi ko siya nakikita, ay naalala ko pa rin ang mga panahon na mahal pa namin ang isa't isa. Naiisip niya pa rin kaya ako? Hinahanap niya pa rin kaya ako? Or worst, baka may iba na siyang babae ngayon. Sa tagal ba naman ng 2 buwan, siguradong hindi na siya nakatiis na palitan ako. Nang mapatingin ako sa relo, ay 30 minutes na lamang mag-uumpisa na ang party. Kinuha ko ang dress sa cabinet at ipinalit ko sa roba na suot ko. Hindi ko naman kailangan na magsuot ng gown pero agaw atensyon pa rin ang napili kong suotin. Bukod kasi sa halos 2 dangkal ang haba nito mula sa aking tuhod pataas, ay litaw pa ang maputi kong likod. Deep V-line din ang harapan niya na puno ng mga crystals. Hanggang sa aking bewang at black satin naman sa baba. Litaw na litaw ang kurba ng aking katawan. Well, kahit naman yata anong isot ko, babagay pa rin sa akin as long as confident ako sa aking katawan. Pero napapansin ko na, mas nagkaroon ako ng laman ngayon kaysa dati. Siguro kasi nagbakasyon ako ng matagal at tulog kain lang ang ginawa ko sa isla. Pagkatapos kong magbihis, ay sinuot ko naman ang glass 2-inch kong sapatos.
Kinuha ko ang purse ko bago ako lumabas ng kwarto. Pagkasara ko ng door ay nag-vibrate ang phone ko, kaya sinagot ko ito habang naglalakad ako sa hallway papunta sa elevator. Miss Kay, nasaan ka na? Tanong niya sa akin. Pababa na ako, Mr. Enrique. Walang emosyon na sagot ko sa kanya. Okay, nandito na rin ako sa event hall. Tandaan mo na pag-usapan natin. Ipapakilala kita bilang girlfriend ko, okay? Wika niya, sumagot ako ng okay at ibinaba ko na ang tawag. Hindi ko alam kung bakit kailangan pa niya akong gawing girlfriend sa harapan ng kanyang mga amigo. Hindi yata siya nahihiya na magpakilala ng bagong babae kahit na kamamatay lang ng kanyang asawa. Or baka naman, gusto niya akong gawing girlfriend para mas mapansin siya ng mga naroroon. Pagkalabas ko ng elevator, ay confident ako naglakad sa red carpet papasok ng event hall. Babe! Nakakairitang tawag niya sa akin. Nagulat pa ako na makipagbeso-beso siya sa akin. Mabuti na lang yun lang ang ginawa niya. Kundi, tatapyasin ko talaga ang uso niya kapag hinalikan niya ako sa labi. Kahit escort girl lang ako ngayong gabi, wala sa usapan namin ng physical touch aside sa hugging at holding hands. Basta babayaran niya ako katapos ng event na to. Babe, bakit ngayon ka lang? Papakilala na kita sa kanila. Nakangiting sabi niya sa akin. Nasa 40s na siya para sa tawagang babe, kaya hindi na bagay. Nakakarimaring na ito sa pandinig ko. Okay naman ang itsura niya. Tama lang para sa akin. Masyado kasing tinaasan ni Lysander ang standard ko pagdating sa lalaki. Kaya siguro kahit saan ako tumingin ngayong gabi, wala man lamang akong makitang gwapo. Pero, darating kaya siya ngayong gabi? Wow! Siya na bang tinutukoy mo, bago mong girlfriend? Nakangising sabi ng lalaki sa aming harapan. Nakasuot din siya ng black suit gaya ni Mr. Enrique. Hinagod niya ako ng tingin mula ulo, nagtagal sa aking dibdib, pababa sa aking bewang at hita. Yes, she's Cassandra, my girlfriend. Proud na pakilala niya sa akin. Babe, this is Edmond Alcantara, one of my friends. Pakilala niya sa lalaking kung tignan ako, parang gusto na akong hubaran. Galing mo talagang mamili. Naiiling na sabi nito sa kanya. Siyempre, ako pa, pipili ba naman ako ng pangit? Pagyayabang niya at hinapit pa ang bewang ko. Napilitan na lamang akong ngumiti at tanggapin ang kamay niyang inabot sa akin. Matagal niyang hinawakan ng kamay ko, kaya ako na mismong humila nang maramdaman ko ang pagpisil niya. Gusto mo bang makipagpalit sa akin? Alok niya dito. Anong ibig mo sabihin? Kunot noon na tanong niya dito. Di ba, matagal mo nang gusto ang property ko sa Palawan? Bibigyan kita ng discount kapalit ang maganda mong girlfriend. Really? Gulat na sabi nito. Ang damuho na ito? Balak pa yata akong i-barter. Yup. I know, hindi mo siya girlfriend. Hindi ko nakikita sa inyong dalawang tinginan na magkasintahan. Sorry kung nabisto kita kaya malakas din ang loob ko na ialok sa iyo ang property. Dahil alam kong hindi mo yun matatanggihan. May kumpiyansa niyang pahayag. Subukan lang niyang pumayag. Lagot siya sa napabuntong hininga si Mr. Enrique at humarap sa akin. Hinila niya ako malayo kay Edmond. Titriplin kong bayad sa'yo. Pumayag ka lang maging date niya ngayong gabi. Utos niya sa akin na ikinagulat ko. Kanino mo ba kagustong property na yan kaya willing kang ibigay ako sa mukhang manyak na lalaking yon?
Taas kilay kong tanong sa kanya. Actually, ayoko sana. Kaya lang, may sentimental value sa akin ng property na yon dahil doon ako lumaki. Matagal ko na rin yung gustong bilihin ulit sa kanya. Kung mag-alala, mas mayaman sa akin na lalaking yan. Hindi mo na kailangang maging escort girl kapag pinakasalan ka niya. Pangungumbinsi pa niya sa akin na lalong ikinainis ko. Okay, payag na ako. Seryoso ang sabi ko sa kanya. Daig ko pa ang bola na mabilis ipinasa sa mukhang manyakis na lalaking yon. Imbes na si Mr. Enrique, si Edmond na ang katabi ko sa mesa. Humiwalay ito sa amin dahil may nakita itong kakilala. You are so beautiful. Nakangiting sabi niya sa akin. Tipid din akong ngumiti sa kanya. Isa akong escort girl, ibig sabihin, marami ng lalaki ang sinamahan ko. Gabi-gabi sana, naghanap ka na lang ng mas worth it sa property mo. Seryosong sabi ko sa kanya, sabay simsim ng wine sa wine glass. Inisang lago ko ito at muli akong tumingin sa kanya. Do you know that it's hard to find a rare item like you? I don't care kung ilan lalaki pang sinasamahan mo gabi-gabi. As long as you're mine tonight. Or maybe not only for tonight. It depends on your performance in bed. Nakakaloko siyang umiti sa akin. Hinaplos pa niya ang nakalabas kong balika. So, item pa lang tingin mo sa akin? Nang uuyam na tanong ko sa kanya. Kumikislap ang kanyang mga mata at hinawakan ng kamay ko. You are more valuable than that. Nangaakit niya sabi sa akin, pero hindi tumatalab sa akin ang kanyang tingin. Napunta ang aking mga mata sa salamin na pintuan nang magdagsa ang mga tao doon upang salubungin ng isang guest. At bumilis ang tibok ng aking puso nang makita ko siya. Nakangiti niyang binabati ang mga lumalapit sa kanya. Gaya pa rin ng dati ang kanyang aura. Malakas ang dating at bumagay sa kanya ang manipis niyang balbas. Mas naging manly siyang tingnan, lalo na sa kanyang suot na gray suit. Nakaramdam ako ng pagkasabik sa kanya. Ngunit para akong binuhusan ng malamig na tubig nang may makita akong nakahawak sa kanyang braso. Isang magandang babae na naka-red dress na hapit din sa katawan, pero mas conservative lang tignan dahil lace ang upper part nito. Kasama niya sa likuran, sina Larry at yung isang lalaki na hindi ko kilala. Pagbalik ng tingin ko sa kanya, ay sa akin na siya nakatingin. Matalim at nakakapasong tingin ang nakita ko sa kanyang mga mata. Pakiramdam ko, may hindi magandang mangyayari ngayong gabi. Do you know him? Isa ba siya sa mga naging customer mo? Usisa ni Edmond sa akin. Napansin yata niya na doon napukol ang atensyon ko. Hindi ko lang siya kilala. Pinaibig at pinangakuan pa niya ako ng kasal. Tapos, magpapasabitin pala sa ibang babae ang demonyong lalaki na yon. Nagkiskisa ng wisdom tooth ko sa lapis na inis, pero hindi ako maaaring magpahalata. Ayokong magmukhang akong kawawa at isipin niya hindi pa ako nakaka-move on sa 2 buwan na yon. Akala ko ba, it takes 3 months to move on. Ang bilis naman yata niyang nakahanap ng ipapalit sa akin. No, kamukha lang siya ng lalaking kilala ko. Walang emosyon na sagot ko sa kanya. Kinuha ko ang wine glass at mahinhin akong tumungga ng alak. Nararamdaman kong may mga matang nakatingin sa akin pero wala akong pakialam. Sanay na ako. Kahit pakiramdam ko, tumataga sa katawan ko ang mga titig na yon. Good to hear that, my lady. Ipapakilala kitang girlfriend ko, so stop drinking. Mahaba pa ang gabi. Nakangiting sambit niya sa akin. Akala niya yata,
Papayag akong humiga sa kama niya after the party. Manigas siya. Pero kailangan ko siya ngayon. Ayoko magmukhang bitter pa din. Masakit na makita ko siyang may kasamang iba. At ang mas masakit pa, humanap nga ng kapalit na hindi man lang nangalahati sa ingrown ko. Napaangat ako ng tingin nang tumayo si Edmond at inilahad niya sa akin ang kamay niya. Come here. Kailangan kong batiin ang pinsan ko. Pinsan mo? Ulit na tanong ko dahil baka nagkamali lang ako ng dinig. Yup. He's my second cousin. Mukhang swerte din siya ngayong gabi kagaya ko. Pero mas maganda ka pa rin. Nakangiting pambobola pa niya. Mabuti na lamang marunong tumingin ng diamante at fake itong katabi ko. Ibig sabihin, hindi ko talaga maiiwasan na makaharap siya ngayong gabi. Tinanggap ko ang kamay niya at kinuha ko ang purse ko. I was confidently walking papunta sa kanila habang nakaangkla ang kamay ko sa braso ni Edmond. At take note, may matamis pa akong ngiti sa labi. Mabuti naman dumating ka na. Naunang bati ni Edmond sa kanya. Sinuyod niya ako ng tingin mula ulo hanggang paa. Nagtagal ang tingin niya sa kamay ko naka-apresyete kay Edmond. Bago marin akong tinignan. Kung nakakamatay lang ang tingin, baka kanina pa lang sa upuan ko'y bumulugta na ako. Hindi ko alam kung nagagalit ba siya dahil sa selos o dahil hindi niya matanggap na mabilis akong nakamove on gaya niya. Sinalubong ko ang malamig niyang tingin. Bro, wag mo naman tignan ng babae ko ng ganyan. Nakakahiya naman sa kasama mo. Natatawang sabi ni Edmond pero nanatiling seryoso ang kanyang mga mata. Gumalaw pa ang Adam's apple niya at pati ang kanyang panga. Hindi ko alam na nangongolekta ka na rin pala ng babae ngayon, pinsan? Nakangising tanong niya kay Edmond. Pero nahihimigan ko ang pagpigil ng galit sa boses niya. Grabe ka naman. Huwag mo naman akong ipahiya sa date ko ngayong gabi. Baka hindi siya sumama sa akin mamaya pagkatapos ng party. Nakangising sagot ni Edmond sa kanya. Kinalabutan ako sa naging tingin niya kay Edmond. Baka bigwasan niya pa ito kapag hindi ko siya nailayo. Babe, pwede bang samahan mo ako sa comfort room? Baling ko kay Edmond. Nararamdaman ko kasi kailangan ko nang mamagitan sa kanila. Of course, baby. Matamis ang ngiti na isinukli niya sa akin. Please excuse us. Paalam nito sa kanila. Nakita ko rin ang gulat sa mga mata ni Larry nang makita niya ako at nakataas ng kilay ng babaeng kasama niya.